Dumidiin ang kadiliman sa abot-tanaw ng kasaysayan ng tao. Ang lupa ay umuungol sa hindi nakikitang bigat. Ang isang katahimikan ay nagtitipon. Hindi ang kapayapaan ng kapahingahan, ngunit ang katahimikan bago ang paghuhukom. Isinulat ni Ellen White ang katahimikang ito. Hindi niya pinalambot ang mga gilid nito. Hindi niya tinakpan ang takot nito. Sa early writings, sinabi niya, nakakita ako ng mga anghel na nagmamadaling paruot parito sa langit. Isang anghel na may tinta ng manunulat sa kaniyang tagiliran ay bumalik mula sa lupa at iniulat kay Jesus na ang kaniyang gawain ay tapos na at ang mga banal ay binilang at tinatakan. Isang linya ang iginuhit, hindi nakikita, ngunit pangwakas. Ang pagbubuklod, isang gawaing nakatago sa mga mata ng tao, ngunit nagbubuklod sa kawalang hanggan sa kanilang pinili. Nakita niya ito at hindi ito pinansin ng mundo, ang salaysay ng pagtugis ng tao, ambisyon at pagnanais ay nagpatuloy na parang ang langit mismo ay tumahimik. At sa katahimikang iyon, tinatakan ang mga tadhana. Sa The Great Controversy, siya ay sumulat. Kapag ang gawain ng pagsisiyasat na paghatol ay magsara, ang kapalaran ng lahat ay napagpasyahan na para sa buhay o kamatayan. Ang pagsubok ay natapos, isang maikling panahon bago ang pagpapakita ng Panginoon sa mga ulap ng langit. Ang kapalaran ng mga tao ay natatakan, magpakailanman. Walang pangalawang pagkakataon, walang apela, walang boses na bumabasag sa katahimikan. Ito ang bigat ng katahimikan, hindi ang kawalan, kundi ang wakas. At habang itinala niya, umatras ang mga anghel. Nakita niya sila, naramdaman niya ang kanilang pag-alis. Sa unang mga sinulat, nakita kong tinanggal ni Jesus ang kanyang kasuotang pagkasaserdote at binihisan ang kanyang sarili ng kanyang pinakamakaharing damit. Sa kanyang ulo ay maraming korona, isang korona, sa loob ng isang korona. Napapaligiran ng hukbo ng mga anghel, siya ay umalis sa langit. Ito ay hindi awa na lumalabas, ngunit katarungan na nararamtan ng kamahalan. Ang tagapamagitan ay naging hari, ang nagsusumamo na tagapagligtas, ang pinuno ng paghatol. Nag-alab ang pangitain ng may kataimtiman. Nabasag ang marupok na ilusyon ng panahon. Wala nang pamamagitan, wala nang atrasan. Nakita niya ang bigat ng kawalang hanggan na pumipilit sa pabaya na mundo. At sumulat siya hindi para sa kanyang edad lamang, ngunit para sa isang ito. Sapagkat sa katahimikan ng pang-araw-araw na buhay, nananatili ang katahimikan. Invisible, hindi nasabi. Ngunit mas malapit kaysa sa mga lalaki na maglakas loob na paniwalaan. Isang katahimikan kung saan ang mga pagpipilian ay nakasulat sa pagiging permanente. Isang katahimikan kung saan tinatakan ng mga anghel hindi nakikita. Isang katahimikan kung saan lumalakas ang tinig ng pamamagitan. Nakita niya ito at ngayon naghihintay ito sa atin. Lumalalim ang katahimikan. Ito ay hindi ang katahimikan ng gabi o ang paghinto ng isang pagod na paghinga. Ito ay ang katahimikan ng langit mismo na pinipigilan ng boses nito. Isinulat ni Ellen White sa Testimonies for the Church, Volume 5. Ang panahon ay hindi malayo kung kailan ang pagsubok ay darating sa bawat kaluluwa. Ang marka ng halimaw ay hihikayat sa atin. Yaong mga hakbang-hakbang na sumuko sa makamundong mga kahilingan at umayon sa makamundong mga kaugalian ay hindi masusumpungan na isang mahirap na bagay na sumuko sa mga kapangyarihan, sa halip na ipailalim ang kanilang sarili, sa halip na isuko ang kanilang sarili. Hakbang-hakbang, magbigay ayon sa ani, hanggang sa hindi na marinig ng kaluluwa ang bulong ng awa. Ang pagsubok ay hindi dumarating ng may kulog, ngunit may katahimikan. Mga pagpipiliang ginawa sa anino, hindi na itala ng mga tao, ngunit nakasulat sa mga aklat ng langit. Sa early writings, sinabi niya, nakita ko na ang 4 na anghel ay hahawak sa 4 na hangin hanggang sa matapos ang gawain ni Jesus sa santuwaryo, at pagkatapos ay darating ang 7 huling salot, pinipigilan ng katahimikan ng hangin.
isang paghinto sa bagyo, isang sandali na ipinagkaloob, hindi upang sayangin, ngunit upang magpasya. Ngunit ang mundo ay natutulog, walang kamalay-malay na ang kawalang hanggan ay nakasuspinde, walang kamalay-malay na ang mga huling patak ng awa ay ibinubuhos. Nakita ni Ellen White ang pabaya na karamihan. Sa The Great Controversy ay sumulat siya, nang sa wakas ay inalis ang presensya ng Diyos mula sa bansang Hudyo. Hindi ito alam ng mga pari at mga tao. Bagamat nasa ilalim ng kontrol ni Satanas at naimpluwensyahan ng pinakakasuklam-suklam at mapagpahamak na mga pagnanasa, itinuring pa rin nila ang kanilang sarili bilang pinili ng Diyos. Kaya't kapag ang hindi na mababawi na desisyon ng santuwaryo ay naitakda na sa santuwaryo, magpakailanman hindi ito malalaman ng lupa. Hindi nila malalaman. Magpapatuloy ang kasaysayan, magbubukas ang mga merkado, tutugtog ang mga kanta, magtatawanan ang mga bata, at sarado na ang pintuan ng langit. Ito ang pangamba sa katahimikan. Hindi ang ingay nito, kundi ang katahimikan nito. Hindi ang takot nito, ngunit ang hindi nito kamalayan. Sapagkat ang kapalaran ng mga kaluluwa ay napagpasyahan at ang mundo ay lumalakad, bulag at hindi nagalaw. Nakita niya ito at nagbabala siya. Ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan ay iginuhit habang hinahabol pa rin ng mga lalaki ang kanilang panandali ang pangarap. Ang katahimikan ay hindi aksidente. Ito ay pigil ng awa, naantala ang hustisya. Ang biyaya ay naabot hanggang sa huling hangganan. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang pagpigil ay masira. At pagkatapos, ang katahimikan ay matatapos. Ang katahimikan ay hindi maaaring magtagal, magpakailanman. Dumarating ang sandali kung kailan ang mga kamay ng mga anghel na matagal nang nakapigil ay pakakawalan ang kanilang hawak. Ang mga hangin na matagal nang pinipigil ay pakakawalan. At ang mundo'y mangangatog sa mga puwersang hindi nito kayang pamahalaan. Isinulat ito ni Ellen White ng malinaw. Sa maagang mga sulatin kanyang sinabi, nakita ko ang 4 na anghel na may gawaing dapat gawin sa lupa at sila'y papunta na upang ito'y gawin. Si Jesus ay nakasuot ng mga kasuotan ng saserdote. Siya'y tumingin ng may habag sa nalabi at itinaas ang kanyang mga kamay at sa tinig na puno ng malalim na habag ay sumigaw, "Aking dugo, Ama, aking dugo, aking dugo, aking dugo." Pagkatapos ay nakita ko ang isang labis na maningning na liwanag na nagmula sa Diyos, na nakaupo sa dakilang puting trono at ito'y ibinuhos sa lahat ng palibot ni Jesus. Sa isang sandali, pinigil ng awa ang mga hangin. Sa isang sandali, nanalangin pa ang dugo para sa mga hindi pa pumipili. Ngunit hindi doon nagtapos ang pangitain. Sa maagang mga sulatin muli niyang isinulat, nakita ko na ang 4 na anghel na may gawaing dapat gawin sa lupa at pinigil sila ng isa pang anghel na sumisigaw ng malakas, "Huminto, huminto, huminto, huminto," hanggang sa ang mga lingkod ng Diyos ay matatakan sa kanilang mga noo. Ang tatak ang hadlang. Ang tanda sa noo ng mga tapat ay ang tanging panangga laban sa bagyo. Hindi nakikita ng tao, ngunit malinaw na nakikita ng langit. At pagkatapos, kapag ang huling kaluluwa ay nakapili na, matatapos ang katahimikan. Hihipan ang mga hangin, bubuhos ang mga kahatulan. Sinabi niya sa dakilang labanan, ang anghel ng awa ay nananawagan habang ang 4 na hangin ay pinipigil, ngunit malapit na silang humihip. Ang bagyo ay nagtitipon, handa ng sumabog sa lupa, at kapag inutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na pakawalan ang mga hangin, magkakaroon ng tagpong puno ng tunggalian na walang panulat ang makapaglalarawan. Walang panulat ang makapaglalarawan. Walang dila ang makapagsasabi. Isang tunggalian na kay tindi na ang kasaysayan mismo'y manginginig, ngunit ang higit na nakapangingilabot ay hindi ang lakas ng bagyo, kundi ang pagkabulag ng mundo bago ito sumabog. Namumuhay ang tao na parabang walang hanggan ng panahon,
Kumikilos ang mga bansa na parabang wala ang walang hanggan sa kanilang harapan. Naghihintay ang mga anghel, nagpupulong ang bagyo, at ang mundo na natutulog sa kalayawan ay hindi naririnig ang katahimikang sabik ng bumigay. Nakita niya ito, isang bagyong nakatanikala sa isang panahon at isang bayang tinatakan habang ang mundo'y tumatawa. Ngunit kapag nabasag ang katahimikan, wala nang pagbabalik sa kapanatagan. Nabali ang katahimikan. Hindi na naghihintay ang bagyo, nabitiwan ang mga pagpipigil, at ang lupa'y naging entablado ng sukdulang tunggalian. Isinulat ni Ellen White sa maagang mga sulatin, nakita ko na ang 4 na anghel ay hahawak sa 4 na hangin hanggang matapos ni Jesus ang kanyang gawain sa santuwaryo. At pagkatapos ay darating ang 7 huling salot. Ang mga salot hindi basta kaguluhan, kundi ang huling pagpapahayag ng tinanggihang awa. Hindi ito ibinubuhos sa mga tinatakan ng Diyos, kundi sa mundong nangutya sa tatak. Sa dakilang labanan binalaan niya, kapag si Kristo ay tumigil sa kanyang pamamagitan sa santuwaryo, ang galit na hindi inihahalo sa awa na ipinangako laban sa mga sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng kanyang tanda ay ibubuhos. Galit na walang halo, hindi pinapawi ng awa, hindi pinipigil ng pamamagitan, ang katarungan na hayag sa kanyang pinakabanal na anyo. Ang pangitain ay hindi nanginginig sa kawalan ng katiyakan. Ipinahayag nito ang hindi maiiwasan. Ang mga tinatakan ay mananatiling matatag, hindi tinatamaan kahit sila'y napapaligiran ng poot. Ang mga hindi tinatakan ay aani ng kanilang pinili, bagamat igigiit nilang sila'y walang kaalaman. Nakita niya ang dalamhati ng mga hindi handa. Sa maagang mga sulatin isinulat niya, ang mga salot ay nagpasiklab ng galit ng masasama laban sa mga matuwid. Inisip nila na tayo ang nagdala ng mga kahatulan ng Diyos sa kanila. At kung maaalis nila tayo sa lupa, ang mga salot ay titigil. Ang sisi ay bumagsak sa mga tapat. Lumalago ang puot laban sa mga tinatakan. Ang bagyo ay hindi lamang nagdadala ng kalamidad, hinahati nito ang sangkatauhan sa 2 lantad na kampo. Ang mga tinatakan ay naninindigan hindi dahil sa kanilang lakas, kundi dahil sa kanilang tatak. Hindi nakikita ng tao, ngunit malinaw sa langit. Ang mga hindi tinatakan ay nagngangalit, ngunit hindi nila maaaring hawakan ng sa Diyos ay inaangkin. Sa dakilang labanan isinulat niya, ang bayan ng Diyos ay hindi magiging malaya sa pagdurusa. Ngunit habang sila'y inuusig at pinahihirapan, habang dinaranas nila ang kakulangan at nagugutom, hindi sila pababayaan upang mamatay. Ang Diyos na nag-alaga kay Elias ay hindi palalampasin kahit isa sa kanyang mga anak na handang magsakripisyo. Umungal ang bagyo, bumuhos ang mga salot, ang galit ng mga bansa ay bumaling laban sa nalabi. Subalit sa gitna ng kaguluhan, mayroong pag-iingat. Sa gitna ng ipuot, mayroong isang bayan na iniingatan. Hindi sa pagtakas mula sa pagsubok, kundi sa pananampalatayang pinananatili. Natapos na ang katahimikan, naibitiw na ang mga hangin, nagsimula na ang bagyo. At sa bagyong iyon, nahahayag ang tadhana ng bawat kaluluwa, tinatakan o hindi tinatakan, tapat o bumagsak. Nakita niya ito at isinulat niya ito, hindi lamang bilang babala, kundi bilang patotoo ng kung ano ang tiyak na mangyayari. Ang bagyo ay hindi na pinipigil, ito'y nabubuhay, gumagalaw, sumisira, at ang lupa'y umiinom ng bigat ng galit na walang halo. Umungal ang bagyo. Ang mundo'y nanginginig sa ilalim ng mga kahatulang, hindi nito matakasan. Ngunit sa gitna ng puot, may isang nalabi na naglalakad, marupok sa anyo, ngunit hindi matitinag sa tadhana. Isinulat ni Ellen White sa Dakilang Labanan, ang bayan ng Diyos ay hindi magiging malaya sa pagdurusa, ngunit habang sila'y inuusig at pinahihirapan, habang dinaranas nila ang kakulangan at nagugutom, hindi sila pababayaan upang mamatay.
Ang kanilang lakas ay wala sa tinapay, kundi sa pagtitiwala, hindi sa pagtakas, kundi sa pagtitiis, hindi sa nakikita, kundi sa Kanya na hindi nakikita. Sa maagang mga sulatin Kanyang ipinahayag, nakita ko ang mga banal na dumaranas ng matinding dalamhati sa isip. Tila sila'y napapaligiran ng masasamang naninirahan sa lupa. Lahat ng anyo ay laban sa kanila. Ang ilan ay nagsimulang matakot na iniwan na sila ng Diyos upang mamatay sa kamay ng masasama. Ito'y isang oras ng nakakatakot, kakila-kilabot na paghihirap. Lahat ng anyo laban sa kanila. Lahat ng tinig ay humahatol sa kanila. Lahat ng puwersa ay nagbabalak na puksain sila sa lupa. Ngunit sa oras ng kadiliman, lumitaw ang mas malalim na katotohanan. Ipinakita ng bagyo hindi ang kanilang kahinaan, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na umaalalay. Sa dakilang labanan Kanyang ipinangako, kung kanilang ibababa ang kanilang mga puso sa harapan ng Panginoon at hahanapin siya ng taimtim, siya'y mahahanap nila. Ang mga anghel ng Diyos na dalubhasa sa kalakasan ay isusugo para sa pagliligtas ng Kanyang mga hinirang. Ang mga tinatakan ay maaaring magutom, ngunit sila'y pinapakain, maaaring mauhaw, ngunit sila'y pinapawi, maaaring manginig, ngunit hindi sila bumabagsak. Ang bagyo na pinakawalan ng may matinding puot ay hindi maaaring angkinin sila, hindi dahil sila'y malakas, kundi dahil sila'y may tatak, hindi dahil sila'y nakatago sa paningin, kundi dahil sila'y naaalala sa langit. Nakita sila ni Ellen White, naglalakad sa gitna ng unos, inaalalayan ng mga hindi nakikitang kamay. Sila'y naghirap, sila'y natakot, sila'y nanalangin ng may basag na tinig, ngunit hindi sila napahamak. Isinulat niya sa maagang mga sulatin. Di naglaon ay narinig ko ang tinig ng Diyos na yumanig sa mga langit at sa lupa. Nagkaroon ng makapangyarihang lindol. Ang mga gusali ay nagbagsakan. Pagkatapos ay narinig ang isang matagumpay na sigaw, malakas, musikal at malinaw, na nagsasabing, "Tumunghay kayo!" Ang bagyo ay hindi nagdadala ng paglipol, kundi ng pagliligtas. Ang unos ay hindi ang kanilang wakas, kundi ang kanilang paglalakbay. Sa gitna ng puot ng mga bansa at pagbagsak ng mundo, ang nalabi ay nananatili. Nakikita natin sila, mahina, hinamak, iniwan ng mga tao. Nakikita sila ng langit, tinatakan, iniingatan, hinirang para sa walang hanggan. Umungal ang bagyo, ngunit ang nalabi ay naglalakad sa gitna nito. Hindi pinananatili ng paningin, kundi ng kamay na kailanman ay hindi bumibitiw. Ang bagyo ay nagngangalit. Ang mga tinatakan ay lumalakad sa gitna nito. Hindi itinago sa paningin, ngunit iningatan mula sa pagkawasak. Isinulat ni Ellen White sa Dakilang Labanan, ang bayan ng Diyos ay hindi magiging malaya sa pagdurusa, ngunit habang inuusig at pinahihirapan, habang dinaranas nila ang kakulangan at nagugutom, hindi sila pababayaan upang mamatay. Tunay ang kanilang sakit, ang kanilang gutom ay matalim, ang kanilang luha ay bumabagsak sa alabok. Subalit may mga kamay na hindi nakikita na sumusuporta sa kanila. Lumakad sila sa lambak, ngunit hindi sila natupok. Sa maagang mga sulatin Kanyang ipinahayag, nakita ko ang mga banal na umaalis sa mga lungsod at nayon at nagtitipon sa magkakasamang pangkat at naninirahan sa pinakamalalayong lugar. Ang mga anghel ay naglaan ng pagkain at tubig para sa kanila, habang ang masasama ay naghihirap sa gutom at uhaw. Sila ay nakatago, ngunit hindi iniwan. Nagsipangalat, ngunit hindi pinabayaan. Itinatakwil sila ng lupa, ngunit pinakakain sila ng langit. Ang nalabi ay namumuhay bilang mga banyaga. Ang kanilang kublihan ay mga bato. Ang kanilang bubungan ay ang kalangitan. Ngunit sa kanilang kahinaan, isang higit na lakas ang sumisilang. Ipinapakita ng bagyo kung sino ang humahawak sa kanila. Nagngangalit ang masasama, nagsusumpa ang mga hindi tinatakan. Inilalagpak ang sisi sa mga tapat, ngunit tinatakan sila ng langit at ipinagtatanggol sila ng tatak.
sa mga patotoo. Para sa iglesia, ang mga pipiliing mamatay kaysa gumawa ng kasalanan lamang ang matatagpuan na tapat. Ito ang halaga ng katapatan, ang magdusa ng gutom, ang humarap sa pagpapatapon, ang habulin, lapastanganin, kamuhian, at gayunman piliin pa rin ang pagsunod. Lalong lumalakas ang bagyo, ngunit ganun din ang tinig sa loob, maghintay, magtiwala, manindigan, lalong dumidilim ang gabi, ngunit ang mga tinatakan ay hindi nag-iisa. Bagaman, tinatawag silang isinumpa ng mundo, tinatawag silang hinirang ng langit. Nakita niya sila hindi bilang mga sirang biktima, kundi bilang mga nagniningning na saksi. Ang nalabi ay nagniningning habang ang mundo ay lumulubog sa galit. Ang mga tinatakan, naglalakad sa gitna ng poot, hindi hinipo ng hatol nito. Hindi sila winasak ng bagyo, sila'y nahayag dito. Ang katahimikan ng Diyos ay bumabalot sa mundo, tila nakasara ang langit. Nananalangin ang mga tapat, ngunit walang sagot na umuugong. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Paglalaban, pinapahaba ng Panginoon ang kanyang mga hatol sa awa, upang ang masasama ay magkaroon ng pagkakataon na magsisi, ngunit malapit nang magsara ang panahon ng pagsubok ng mundo. Nanginginig ang mismong oras, lumalapit sa wakas ang pagkakataon. Naririnig ng mundo ang tinig ng awa, ngunit tumatanggi itong yumuko. Sa maagang mga sulatin kanyang ipinahayag, nakita ko na malapit nang matapos ang gawain ng Diyos sa gitna ng tao at matatapos na ang panahon ng pagsubok ng lahat. Ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi patotoo. Hindi pagkabayaan, kundi babala. Ang katahimikan mismo ay nagsasabi, malapit na ang oras. Umuusbong ang dalamhati sa mga tapat, bumulong ang pagdududa sa nanginginig na puso. Ngunit ang nalabi ay kumakapit sa hindi nakikita. Sa dakilang labanan, binalaan niya, kapag tumigil ang pamamagitan ni Kristo sa santuwaryo sa itaas, kapag siya ay titigil sa pagharap sa harapan ng Diyos para sa tao, pagkatapos ay ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit na walang halo sa mga masasama. Mabigat ang katahimikan. Hindi matiis ang paghihintay. Ngunit sa katahimikan, ang tatak ng Diyos ay nakikita lamang sa langit. Ang mga tapat ay iningatan kahit hindi nakikita. Sa maagang mga sulatin isinulat niya, nakita ko na ang mga tapat kahit mahirap at hinamak ng tao ay inaalala at iniingatan ng Diyos. Nagngangalit ang mundo, nag-aalsa ang hindi tinatakan, nagsusumpa ang masasama. Ngunit ang mga tapat ay may tatak, protektado at pinapangalagaan. Hindi sa paningin, kundi sa hindi nakikitang kapangyarihan, nakita niya ito. At isinulat niya ito, malapit na ang oras ng desisyon. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ang paunang hakbang sa katarungan. Yumuyugyog ang lupa sa bigat ng paghihimagsik. Madilim ang kalangitan, ngunit walang tinig na sumasalpok sa katahimikan. Nanginginig ang mga tapat hindi sa takot sa tao, kundi sa bigat ng paghihintay. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Paglalaban, malapit nang magsimula ang oras ng kaguluhan sa atin at kakailanganin natin ang isang karanasan na wala pa tayo at marami ang masyadong tamad upang makamtan ito. Ang mundo'y nagtatakbuhan patungo sa kaguluhan, nagbabanggaan ang mga bansa, nasusunog ang mga apoy, tumataas ang baha, ngunit ang nalabi ay naglalakad, hindi inililihim sa paningin, ngunit pinapangalagaan ng kamay ng Diyos. Sa maagang mga sulatin, binalaan niya, nakita ko na marami sa dating tapat ay babagsak ngayon dahil hindi sila nagbantay na nalangin at naghanda ang kanilang puso para sa huling seryosong labanan. Ang pakikibaka ay hindi laban lamang sa laman. Ito ay laban sa panlilinlang, kawalan ng pag-asa at mga hindi nakikitang puwersa na tinutukso ang puso. Bawat pagsubok ay isang pagsusulit, bawat kapahamakan ay apoy na nagpapatibay. Nakita niya ang tagpo, ang mga tapat, pagod, hinahabol, nagugutom, ang masasama, walang tigil, nanunukso,
Ang mundo'y nagngangalit, ngunit ang langit ay nagmamasid, hindi nakikita, ngunit hindi walang ginagawa. Sa ang dakilang paglalaban, isinulat niya, hindi iniwan ang mga banal ng walang tulong. Ang mga anghel ng Diyos ay itinalaga upang bantayan ang mga sumusunod sa Kanya. Ang nalabi ay tahimik na gumagalaw sa panganib. Bawat hakbang ay delikado, ngunit bawat hakbang ay ginagabayan. Maaring manginig ang mga tapat, ngunit hindi sila bumabagsak. Nakita niya ito, hindi matitinag sila ng galit ng mundo. Malalim ang kanilang pagdurusa, ngunit tiyak ang kanilang pagliligtas. Ang tatak ng Diyos ang nagmamarka sa kanila para sa walang hanggan. At sa tahimik na gabi, ang kanilang mga puso ay tumitibok kasabay ng langit. Nagngangalit ang bagyo, nagngangalit ang masasama. Ngunit ang nalabi ay nananatiling matatag, lumalalim ang oras ng galit, umuusbong ang masasama, walang tigil, nanunukso, nag-aakusa. Yumuyugyug ang lupa sa bigat ng paghihimagsik. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Paglalaban. Determinado si Satanas na hadlangan ang gawain ng Diyos. Hinahangad niyang akitin ang isipan ng tao, magdulot ng kalituhan at pagkakawatak-watak, at tulungang maligaw ang mga kaluluwa. Iilan lamang ang mga tapat, pagod, nakatago, nagmamasid, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatuon sa hindi nakikitang kamay na gumagabay. Sa maagang mga sulatin kanyang ipinahayag, nakita ko na ang mga tapat ay susubukin at marami ang babagsak dahil hindi sila naghanda para sa huling pagsubok. Lalong tumitindi ang pag-uusig, ang mga bagyo ng lipunan ay sumasalamin sa mga bagyo sa puso. Bumulong ang takot, nanginginig ang pagdududa, ngunit ang nalabi ay kumakapit, hindi natitinag. Nakita niya ang mundo na nagngangalit laban sa kanila. Apoy, baha, karahasan, mga instrumento ng paghihimagsik. Ngunit ang langit ay nagmamasid, hindi nakikita, nagbibigay ng lakas. Sa Ang Dakilang Paglalaban kanyang idineklara, nakaunat pa rin ang kamay ng Diyos at ang kanyang awa ay inaalok pa rin, ngunit malapit nang magsara ang panahon para magsisi ang tao. Bawat hakbang ng mga tapat ay mapanganib, bawat hininga isang gawa ng tapang, bawat panalangin isang lubid na nag-uugnay sa langit. Tahimik na lumalakad ang nalabi sa pagtutol, hindi naiintindihan ng mundo, ngunit naiintindihan ng mga anghel. Ang tatak ng Diyos ay nagniningning, bagaman hindi nakikita, ngunit tiyak, nakita niya ito. Ang mga tapat, bagaman pinagpala at pinagdurusa, matibay. Ang masasama, bagaman marami, natalo ng hindi nakikitang kapangyarihan. Ang oras ng galit ay nagpapakita ng puso. Ang pagpili ay pinal. Ang huling mga oras ay malapit na. Nagngangalit ang mundo, ngunit tahimik pa rin ang langit sa mata ng tao. Ang mga tapat ay nagmamasid, nanginginig ngunit matatag. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Paglalaban. Kapag dumating ang krisis, marami sa dating nagpapahayag na tagasunod ni Kristo ang umatras sa pagsubok at lilihis. Natabunan ng panlilinlang ang mundo, kumakalat ang takot tulad ng apoy. Iilan lamang ang mga tapat, nagsipangalat, pinagtatawanan. Sa maagang mga sulatin, kanyang ipinahayag, nakita ko na tanging yaong nagpursigi sa panalangin at nagbantay sa patnubay ng Diyos ang magtatagal sa huling seryosong pagsubok. Malapit na ang galit ng Diyos, ngunit hindi lahat ay nakakaunawa. Nawawalan ng pag-asa ang mundo, ngunit hindi nakikita ang kamay ng awa na nakaunat pa rin. Tinitiis ng mga tapat ang mga hindi nakikitang pagsubok, lumalakad sa bagyo ng kaguluhan. Nakita niya ang mga tatak ng Diyos sa mga tapat. Hindi nakikita ng tao, ngunit nagniningning sa langit. Lumalakad sila bilang mga saksi, buhay na tanda ng pagsunod. Sa Ang Dakilang Paglalaban, binalaan niya, halos natapos na ang panahon ng pagsubok. Malapit nang makita ng mundo ang bunga ng paghihimagsik at ang kapalaran ng mga tapat. Nagngangalit ang mga bagyo ng pagkawasak, ngunit ang mga tapat ay iningatan. Ang kanilang pagtitiis ay tahimik na patotoo.
Maaaring sumpain ng mundo, maaaring pagtawanan ng masasama, ngunit nakikita ito ng langit. Nakita niya ito, ang mga tapat na lumalakad sa huling bagyo. May tatak, ginagabayan, iningatan. Ang kanilang mga puso ay tumitibok kasabay ng langit, ang kanilang mga mata nakatuon sa hindi nakikita. Malapit na ang oras ng desisyon. Mas malakas ang tinig ng katahimikan kaysa sa mga salita. Naiintindihan ito ng mga tapat. Ang mundo na hindi handa ay hindi makakaunawa. Malapit na ang huling pagsubok. Tiyak ang tatak ng Diyos. Tinitiis ng mga tapat, bumabagsak ang mga hindi tapat. Nakita niya ito at hindi ito pinansin ng mundo. Dumating na ang oras. Humihinto ang hininga ng langit. Sinusubok ang mga tapat hanggang sa huling sukatan. Isinulat ni Ellen White sa ang dakilang paglalaban. Malapit nang matapos ang gawain ng Diyos sa gitna ng tao. Malapit nang ibunyag ang kapalaran ng lahat. Yumuyugyug ang lupa sa paghihimagsik. Nagngangalit ang masasama, naghahangad na wasakin. Tinitiis ng mga tapat, nakatago, ngunit ginagabayan. May tatak, ngunit hindi nakikita. Sa maagang mga sulatin kanyang ipinahayag, nakita ko na yaong kumapit kay Diyos, kahit nasubok at inuusig, ay iningatan. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan. Ito ang seryosong patotoo sa pagsasara ng panahon ng pagsubok. Alam ng mga tapat na bawat pagsubok, bawat takot, bawat gutom o dalamhati ay naitala sa langit. Nakita niya ang mga tatak ng Diyos na nagniningning sa hindi nakikitang liwanag. Ang mga tapat ay nakatayo bilang buhay na patotoo, hindi sa paningin kundi sa pagsunod. Maaaring pagtawanan ng mundo, magngangalit ang masasama, ngunit tiyak ang tatak. Sa ang dakilang paglalaban isinulat niya, kapag natapos ang gawain ng kaligtasan at nagsara na ang panahon ng pagsubok, ligtas ang mga matuwid sa kamay ng Diyos. Nangyayari ang huling pagsubok, ipinapakita ang puso. Ang pagpili ay pinal, tinitiis ng mga tapat, bumabagsak ang mga hindi tapat. Nakita niya ito, ang mga tapat ay iningatan. Nakita niya ito, ang masasama ay nahayag. Nakita niya ito at hindi ito pinansin ng mundo. Humupa ang bagyo, nanatili ang katahimikan. Ang mga tapat tinatakan at iningatan ay naghihintay sa pagbubunyag ng katarungan ng Diyos. Nakita niya ito. At isinulat niya ang pagtatapos ng panahon ng pagsubok, ang katiyakan ng tatak, ang tagumpay ng mga tapat